Magandang hapon sa inyo lahat. Muli, ito po Sir Bert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Sa kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan na galing banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magtulungan ng pasanin, magtulungan ng pagdadala ng pasanin. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito sa mga taga-Galacia, Kabanata 6, talatang 2. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Tuloy po natin sa 2 Corinto, Kabanata 9, talatang 6. Ito po ang mensahe. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng marami, ng kakaunti ay aani ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, malawag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad na nasusulat, siya ay masagana nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Papatuloy po natin sa 2 Corinto, Kabanata 8, talatang 13 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, mararapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumalabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Patuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 41 hanggang 46. Ito po ang mensahe. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ang kanilang pagkain sa takdang oras? Pinagpala ang alipin na lahat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng alipin iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng ating Panginoon. Bububugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae at siya'y kakain. Iinom at maglalasing at darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit-lubit siyang parurusahan sa ang kanyang Panginoon at isasama sa mga suwat. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating bubahagi ng mga balita dito sa The Bible Evangelization. Salamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Ayan, nais pong ipapatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat, lalo na sa mga mananampalatayang Kristiyano na tayo ay magtulungan sa ating pagdadala ng pasanin. Yan. Tayong lahat ay pinagpala ng ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa mundong ito. Ngayon, kung ano yung ating status sa buhay ngayon, na kung tayo ay yung may mga masaganang pamumuhay, ay gamitin natin yung ating yaman na tayo ay makatulong sa ating kapwa-tao. Yan. Na tayo ay
na tayo ay kung yung ating mga kapatid sa pananampalataya, hindi lamang yun yung ibang mga tao, kapwa-tao natin, na kung sila ay nagdarahop, naghihirap, anumang pinasasadlakan nila sa buhay, status nila, kung nangangailangan sila ng tulong, tulungan natin sila. Makatulong tayo, iahon natin sila sa kanilang kalagayan. At sila ay mamuhay rin na kagaya natin, na kagaya ng mga maginhawa ang pamumuhay sa kaloob ng Panginoon. Sapagkat marami ang pinagdaraanan ng tao sa pamumuhay na ito, na kaya sila naghihirap. Unang-una, yung mga hindi pinala sa inequality ng isang bansa. Yung halimbawa, sila ay naapektado ng sistema. Kagaya sa bansa natin, yung apektado ng sistema hindi nakapamumuhay ng maayos. So ngayon, ay yung iba ay nagdarahop, yung iba ay nagugutom, yung iba ay walang makain. Hindi sapat ang kinikita, hindi sapat ang trabaho. So nakararanas ng pagdarahop. Hindi lamang yon. Yung halimbawa, sila ay na binagyo, na biktima ng sakuna, mga iba't ibang mga ginawa ng mga tao, ninakawan, pinerwisyo. So sila ay nagdarahop. So yung mga ganyan na naging nasa ganyang mga kalagayan, ay kung tayo yung may pinagpala, naging matibay tayo sa pamumuhay, tulungan natin sila. Kung ikaw ay nagabayan ng Panginoon Diyos, kung ikaw ay yung pinagpala na ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay nananatili sapagkat ikaw ay patuloy na gumagawa ng mabuti, patuloy kang nananampalataya ng lubos, tumulong ka sa kapwa-tao mo. Sapagkat parte ng pananampalataya ang pagtulong, sapagkat yan ang isa sa malimuyang hain na paghain natin ng kabut ng ating sarili sa paggawa ng mabuti. So yung mga vulnerable, yan, tulungan natin yan. Yung mga iba't ibang kinasasadlakan na hindi pinalad sa pamumuhay o hindi nakapag-retain ng kanilang halimbawa, biyaya ng Panginoon Diyos, o sila ay biktima ng sistema, iba't ibang kinakasadlakan sa buhay. So kung ikaw ay maginawa, yung mga nagdarahop, tulungan mo para sila ay umahon, maging kagaya ng pamumuhay at guminawa rin sila. Ngayon, kung ikaw naman yung nabiktima ng halimbawa ay sakuna, nagka-problema yung negosyo mo, sila naman natutulong sa iyo. Para sa gayon ay parehas tayo nagtutulungan sa iba't ibang mga pasanin sa buhay. Or else lalo kang pasasaganahin ng Panginoon Diyos para lalong tulungan mo yung ibang na ganito ang nangyayari ang pamumuhay. Kung naihango mo yung isa, hindi naman lahat ay yun namang iba matutulungan mo sa abot ng kaya ng matutulungan mo. Sa mas malawak na pagtutulungan, kung nagdarahop tayong lahat, kung marami nagdarahop, ay yung pagpapatupad nga noong karapatang pantao. Halimbawa, hindi lamang sa loob ng Kristyanismo tayo nagtutulungan, kagaya ng ginawa ng mga apostol noon. Natutulungan natin sila para magumanda rin yung pamumuhay. Ay ito ay may implement na mas maganda, mas malaki, para yung yaman ng bansang ito ay nga i-divide ng equal, according to rights. Ang nangyayari siyempre, yung meron nga tayong inequality o the system, pagpapairal ng karapatang pantao, pagpapairal nung kung paano natin i-cultivate ito na maayos. So doon pa lamang sa salary makikita mo na ang distribution ng kabuhay, ng resources at ng ekonomiya ng bansang ito o ng yaman ng bansang ito. Doon pa lamang sa salary makikita mo yung hindi standard yung sahod. Yung ano mo pa lamang, yung sahod mo ay ang tawag dito, yung minimum wage mo pa lamang hindi standard. Dapat standard yung minimum wage mo. Pero hindi. Mababa ang minimum. Hindi kagaya ng ibang bansa kaya nag-abroad. Kasi yung minimum wage doon standard. Sa yung ang binibigay pa sa mga Pilipino, barat pa pag binibigay sa abroad. Pero standard na binibigay sa standard kasi yung mga sa abroad mas mataas pa. Diba? Sa mas maunlad na bansa. So kaya malalaki yung kinikita ng ating mga nagtatrabaho sa ibang bansa, standard. So kaya gusto nila roon. So ngayon kung standard yung ating pamumuhay, so hindi na ngayon, yun ay isang mahalagang bagay para lahat ay walang nagdarahop. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo matitigil sa pagtutulungan. Magtulungan man tayo ng malaking bagay na yan. Sapagkat mayroong ang halimbawa, natitingnan mo ng bagyo, ng lindol, ng mga sakuna, man-made, nilooban ka, or else mga ganito, mga inflation na halimbawa isang sektor nagka-problema dito sa inflation, tutulungan natin sila. So maraming bagay, halimbawa may nagkasakit,
was na was, tulungan natin yon. Upot mo, kahit standard na pamumuhay mo, kahit may konti ka na ipon, kung nagkasakit ka na milyones yung gastusin mo, mahirap na yung malaking bagay sa pamumuhay na kinakailangan mo ng tulong ng iba, kapwa mo tao o tulong ng gobyerno, lalo na yung gobyerno hindi ganoon ang kanyang pamamahala para sa health, di ba? Ang kailangan tayo ng tulong. Kaya kung ang gobyerno mapapaganda natin, unang-una, yan ay malaking bagay na tulong natin sa isa't isa. Ang may maganda tayong pamamahala at pagsabyo ng mansang ito, magandang tulong natin sa isa't isa yan kapag napatupad ng karapatan ng tao. Hindi lamang sa ating mga Kristiyano, kundi sa lahat. Pag napatupad yan ng lubos, standardization, maging ganun man, kailangan pa rin natin magtulong na bawat isa, sabagat mayroong nagkakamali, mayroong, yun na nga, iba't iba mga hinaharap. Naroroon sa status na naghihirap sila, nagdarop na ngailangan, may nadarap pa sa iyo. So kaya tayo ay, yan ang mensahe ng Panginoon Diyos sa atin, na magtulungan tayo sa pagdadala ng mga pasanin, ano man yung kinasasadlakan ng bawat isa. Yan, kagaya ngayon, pagtulungan tayo dun sa inflation, kung ano magagawa natin para makatulong tayo dun sa tinatamaang sektor, kaya ng transport, at yung pamahalaan ay ano yung ating magagawang pagkakaisa para yung pamahalaan ay mamahalan ng mabuti. Ano ang masasuggest natin sa pamahalaan, may gagabay natin, gabay ng simbahan, gabay nating mga sektor, gabay ng mga tao, para yung pamahalaan mamahalan ng mabuti. Mayroon transparency, fairness in governments, para yung para hindi tayo maapektuhan ng lubos doon sa inflation ng petrolyo at yung pangunahing sektor na mga na-apektuhan kagaya ng transport. So, tutulungan tayo ngayon. So, yan ay magandang gabay sa atin. At yan ay hindi lamang sa tuwing ganito. Yan ay gabay sa ating pamumuhay na tayo dapat ay magtutulungan sa pasa, ano man yung kasapitan ng ibang tao. Para tayo maging, nagkakaroon tayo ng nagiging maayos yung ating pamumuhay. Hindi na always sa mas mabigat na problema ang ating lipunan kung halimbawa hindi tayo na marunong tumulong doon sa mga nasasadlak doon sa ganun. So, nauwi sila sa paggawa ng krimen, illegal. So, mas problema malaki sa atin yung kaysa tumulong tayo. Kasi kapag naging ang illegal niyan ay yung nakawang ka, hold up ka, mas malaki yung mawawala sa iyo kapag isa dun sa itutulong mo kapag nilooban ka. Makakagaya ka na rin nila na mga ngailangan ka dahil nga sa nilooban ka ng mga nauwi sa ganung pagkakamali na hindi na nila nakayanan ng paghihirap, naging resource nila ganon. Hindi nila naging resource yung matuto ka, sabi ng Panginoon, Diyos kung matuto kang humingi ng tulong, pagbibigyan ka. Mayroong mga taong hindi marunong humingi ng tulong, nag-uuwi doon sa mas akala nila mas nakakaya yung humingi ng tulong kaysa doon sa mang-hold up ka ng kapag nahuli ka, mas lalo kahihiyan at kapahama ka, nakaabuti mo kasi humingi ka ng tulong sa kapatao mo. Yun, hanggang sa ikaw ay makaako sa pumuhay mo, maging sa gobyerno humingi ka ng tulong. Hindi mo na yung iba, hindi na ayaw humingi ng tulong sa gobyerno, nauwi sa gano'n. Kaya iwasan natin na tayo ay magtulungan, patuloy tayong humingi ng tulong sa kapwa, sa gobyerno, para maiwasan natin yung paggawa ng hindi mabuti kung tayo man ay nasasadlak doon sa kapama. Tayo humiling sa Panginoon Diyos. Yan ay palaging ating iniaaral sa inyo. Hilingin natin sa Panginoon Diyos ang kanyang tulong sa Panginoon Kristo, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo para ipagkaloob sa atin yung ating pangangailangan. At kung tayo tutulong, kailangan may pagmamahal. Huwag natin kalimutan na ang pagmamahal. Ang pagtulong na walang pagmamahal, parang batingaw yung baliwala yun. Kailangan may pagmamahal ka, may malasakit talaga na daman-dama mo yung paghihirap kaya ka tumulong. Pero kung pakitang tao, parang kwan lang, wala ka matatamasang reward doon, kundi yung kahambugan mo lang doon sa mga tao na ikaw ay tumutulong. Yun ang tatamasahin mo, tinitingila ka bilang tumutulong. Yun ang tatamasahin mo. Pero yung merits mo para kay God, hindi ka makaka-merits doon. Kasi nga, mayabang ka lang. Hindi ka naman magmamahal. So dapat, para magkaroon ka ng merits spiritually, sa magandang gawain na yan, kayo mahikayat at tumulong sa kapatao mo at nang palataya ka, dapat may pagmamahal ka rin. Daman yun na kaya ka tumutulong ay dahil sa
kailangan ng tao at may malasakit ka talaga. Nadalama naman yan. So yun at sana ay itong doon naman sa mga kapamalaan, kayo ay ang gabay ng Panginoon Diyos sa inyong pamamahala, kayo ay mamahala kayo ng mabuti. Lumusin nyo yung pamamahala, pagtulong nyo dun sa inyong mga constituents. Dahil sa kung aabusuhin nyo yung pamamahala, mas grabe ang parusa sa inyo ng Panginoon Diyos kaysa doon sa mga pangkaraniwang tao. Halimbawa, sino ba yung namamahala? Halimbawa, yung pamahalaan. Kung sino yung ikaw ay mayroong, halimbawa, mga negosyo na sakupan mo, mga magulang sa mga anak, para mga ganun. At ano pa man na, kung ikaw man ay, kumbaga man, yung halimbawa yan, yung konting, kung ikaw ay pinagpala, matutukan na ikaw ay tumulong. Pero, higit yung mga nasa gobyerno na yan, kapag yan ay naging salbahe, sa pamamahala, naging equal sila, mananagot sila sa Panginoon Diyos. Kapag sa panunungkulan na ginawa nila, kaya kinakailangan, gampanan nilang tukulin ng patas, yung mga politikong bumababa after 3 years or mga nananatili, dapat gawin nila ang kanilang magagawa na makapanungkulan sila ng fair. Kasi kapag sila ay nangurap, sila ay umabuso, so parusa ang abutin nila. Kapag inagaw nila yung pagkain ng mga tao, inagaw nila yung servisyo para sa tao, parusahan ang aabutin nila sa Panginoon Diyos. Maging doon sa ating ordinaryong practical na pumuhay, syempre parurusahan sila ng gobyerno. Syempre, kung gumawa ka ng katiwalian doon, nahuli ka gaya ng korupsyon, kulong ang aabutin mo, di ba? So, kaya iwasan natin yun. Kung tayong mabuso, ngayon, kung yung kulong na yun, hindi ka pa nagsisi, pagdating ng Panginoon Diyos, yari ka. Talagang ikaw ay parurusahan sa iyo. So, kaya yun ang mahirap doon. Kaya sana yung mga pamalang gabayan kayo, maging perdiyo sa lahat ng aspeto ng serbisyo ng pamalaan. Wala dyan, ekonomiya, pagtulong na ganyan, yan. Di ba ba? So yun, at sana ay nagabayan na naman kayo ng banal na Panginoon Kristo, na buklod na naman. Patuloy na kayo nagabayan, mabuklod ng Panginoon Kristo, naliwanagan kayo, at kayo ay may kaya sa pananampalataya sa Panginoon Diyos para sa pagtalima ng kanyang nihag dito sa mabuting balita, at kayo ay patuloy na mabuklod sa pananampalataya at kaligtasang spiritual mula dito sa kanyang mensaheng ito, sa ating patuloy na paglilingkod sa Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, na ipatuloy na palaganapin ng kanyang salita. Yan. Kaya sana tayo patuloy na mabuklod at sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, sa ating kaligtasang spiritual. Yan. Sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, Banal na Espiritu Santo, at lalo na at pagsugo sa Banal na Santa Maria, na tayo ay gabay ng kaliwanagan sa ating pababahagi ng mabuting balita, at kayo magabayan sa kaligtasang spiritual, pananampalataya sa Panginoon Kristo, Panginoon Diyos. Yan, pagtarima ng mabuting balita, at gabayan tayo ng iba't ibang pagmilagro ng Panginoon Kristo at ng Panginoon Diyos. Yan. Tayo pagliwanagan ng mismo ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Pagsugo niya Banal na Santa Maria, at pagliwanagan tayo rito ng kanyang pagkaliwanagan o pagmilagro. At hindi lamang sa oras na ito, kundi sa panahon ito, magabayan ng bansang ito at ang buong mundo, lalong-lalo na yung simbahan na palagi ito magabayan sa paggabay nito ng mabuting balita sa lahat, o pagbuklod niya ng katauhan para sa pananampalataya sa Panginoon, sa pagpapatuloy ng sinimulan ng ating Panginoon Kristo sa ating simbahan, pailalim sa pagkahari ng Panginoon Kristo, magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual. At muli, sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria, at patuloy tayo magkaisa sa ating iba't ibang pananampalataya, lalo na yung mga Kristyano, at unawain natin yung ating iba't ibang way. Hindi tayo kakaroon ng sigaluta, mauli sa kakarasan, digmaan, iba't ibang mga hindi mabubuting pag-aalitan. At bagkos ay magkaroon tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, pag-unawa, pagmamahalan. Mag-iiba man yung buhay natin sa pananampalataya kay Panginoon Kristo, pananampalataya kay Panginoon Diyos. O may iba man tayong Diyos, ay magkaisa tayo sa interfaith unity. Maging walang pananampalataya ay makiisa rin. Iwasan yung hate crimes, iwasan yung hindi pagkakaunawan nila sa ating pananaw. At bagkos nakagagabay tayo sa
family, community, bansa, buong mundo, at lalong-lalo na sa pamahalaan, magabayan natin yan. At ito yung makapamahala na ang pamahalaan ay magbibigay ng barrier din sa atin through this, para sa pamamahala nito tayo ay magkaroon ng kapayapaan in legality, at aside from the kapayapaan from the spiritual o pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. At gabay din yan, pamahalaan ng ating banal na Panginoon Diyos na nagpapayari din ng kapayapaan from the legal aspect or the common good. Kaya tayo magkaisa rin dyan para sa pagpapayari ng common good from the legality or legal implementations. So yun, at doon sa CBCP Vatican Church, sana patuloy nyo kayong gumagabi ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, patuloy nyo pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, patuloy tayo na ng palataya na paggabay ni Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Sana patuloy tayong gabay ng kaliwanagan, pagmimilagro, at sa pagbabahagi ng mabuting balita, lalong-lalo na sa paggabay sa pamahalaan, na itong pamahalaan ay gabayan tayo ng kanyang milagro para magpahira ito ng mabuting pamahala, pagpapahira ng batas ng justisya. Kaya yung mga kapamahalaan, malad din sa ating bansang Pilipinas, magabayan kayo ng mabuting balita ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Santa Maria. Maliwanagan kayo at magabayan kayo ng mabuting balita at mamahala kayo ng mabuting matuwid, tugunin yung karapatang pantao, patas ng justisya. Sa kayo makikinabang ang inyong mga ngayon, makapumuhay sila ng matuwid at ayon sa kanilang mga karapatan at mapayapa, maunlad, masagana. Ibig sabihin, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, wala Panginoon sa kulit ng masagana, mapayapa. Yan. Muli, sana ay patuloy tayong pagbalain, protektahan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa kulit ng Espiritu Santo, at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy tayong magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon Diyos mula sa Panginoong Yesu Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat.